shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy. For behold, your reward is great in heaven. For in the like manner did their fathers unto the prophets. Tayo po'y mag-pray, Panginoon, Banal na Espiritu, pakibasbas po ng iyong salita sa aming unawa, at ito po'y muling maging kasangkapan para kami ay may maintindihan at kalakasan uli ng aming spiritual na buhay. Patuloy ko pong hinihingi ang kalusugan, kalakasan ng pangatawan, bawat isa amin. Ikaw po ang magpala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Separation. Separation. Alam niyo po, ang paglagong buhay ay kung sa mali, ikay hiwalay. Ayan, ano ho. Walang Kristiyanong lalago, tatatag sa Panginoon. Alam niyo pag sinabing tayo'y lumalago, yung kahit kayo ay napapagsabihang tutulog-tulog ay nagpapatuloy pa rin. Ano? Ayan lang naman yon. Amen? Ibig sabihin, tuloy lang. Alam mo, pag sinabing malago, ang daming hadlang nakakapagtagumpay. Ang daming problema nakakapagpatuloy. Nanghihina pero nakakapagpatuloy. Sukdulang bumabagsak pero bumabangot, binabangot ang Panginoon. Ibig sabihin ng malago, mga kapatid, ay siyempre ang pinakapanukdulan na yan, yung ikaw ay nagiging katulad ng Panginoong Hesus. Ang buhay, ano? Sana po tayo mga minamahal ay lumago sa Panginoon, na yan ay nakikita lalo sa paglilingkod sa Kanya, pagpapatuloy sa Kanya, paninindigan sa Kanya. Ngayon, mga minamahal, ang ating pag-uusapang separation dito, ang konteksto, ito ay halos ay parallel or cross-reference ng Sermon of the Mount. At dito natin kinuha yung salitang separate sa verse 22. Blessed are ye when men shall hate you. Kalain mo yan. Blessed are ye when men shall hate you. Not when men loves you. Yun ang gusto ng tao, di ba? And when they shall separate you. So, tayo po ay kung talagang, alam mo, ang tunay na kaisa ng Panginoon ay hiwalay dapat sa ayaw ng Panginoon. Ano ho? Kapag ikaw ay lumalapit talaga sa Panginoon, maiiwanan ka para sa Panginoon. Hindi pwede hong tayong mamangka sa dalawang ilog. Ano ho? Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kung talaga ang pinupunta mo si Kristo, may iiwanan ka para kay Kristo. Oho. At kung hindi mo kayang iwanan yon, hindi mo kayang hiwalayan yon, una, search your relationship with Christ. And then number 2, hindi ka lalago kay Kristo. Totoo po yan. Mga kapatid, huwag tayo matigas ang ulo. Hindi tayo uubra sa ating reasoning kay Kristo. Hindi dadating ang panahon na mas tama ka sa iniisip ni Kristo. Laging tama ang Panginoon. Ikaw ay may tama, pero ang Panginoon ay laging tama. Tama ho ba? Opo, ang dami kasi nating justification, kaya hindi natin iwan-iwanan. Alam mo nga batid, kung ikaw talaga ay lumago, humi-healthy spiritually dahil sa injustification, sasamahan kita. Pero kung kita mo, nawawala ka na sa gawain lalo, etc., etc., lamlam ka na sa pagbabasa ng Biblia, baka ngayong private na panalangin hindi na ganun kasing dati, kasi ang dami mo kasing pangangatwiran. Ang gusto ng Diyos, kapag ayaw niya yan, iwanan mo, hiwalayan mo. Hiwalayan mo, mga minamahal. Kung talagang ikaw ay gustong lumago sa Panginoon, meron kang iiwanan, hihiwalayan, alang-alang sa Panginoon. Tama ho ba? At huwag tayo makipagsapalaran. Sabi nga ni Pablo, hindi ako katulad ng taong sumusuntok sa hangin na nakikipagsapalaran. Malay mo, malay mo, malay mo. Hindi. Ang Panginoon ay ating sundin. Ano ha? Sundin ho natin ng Panginoon na tayo ay mapapaganda. Tama ho ba? Okay, ngayon, dito po sa konteksto natin, ang separation, number 1, pagdating po ng verse 20, mga minamahal,
And he lifted up his eyes on his disciples. So ang kausap po, disciples. Ano ho? Anyo po, hindi ho natin pwedeng asahan ng paghiwalay sa maling gawain ang hindi pa niya disciples. Totoo po yan. Ano? Sila nga yung ating ihiwalayan, yung kanilang maling ginagawa. Sa totoo na po. Aalisin mo ang sinihan sa hindi disciple ni Kristo, di babatuhin yan. Aalisin mo pagkahumaling sa mga bagay ng mundo, hindi sila hihiwalay dyan kasi hindi nga sila disipulo. Tama ba? Ang inaasahan dito mga kapatid, nga kung nagkiklaim ka, ikaw ay disipulo ni Kristo, ay ang kinakausap niya dito sa ating paksa ng separation, ay nasabi, and he lifted up his eyes on his disciples and said, Blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now, for ye shall love. Ayun ba mga kapatid, ang separation, lagi po nating hindi aalisin ito. Conversion in separation. Ang separation ay nagsisimula at nag-uugat sa bagong buhay na nilikha ng Diyos sa kanyang mga anak. Ano po ang paghiwalay panglabas naganap una sa paghiwalay pangloob. Kaya imposibleng hiwalayan yung masamang gawi sa labas kasi nakayakap pa naman yung doon sa iyong loob. Ano po ang ginagawa ng Diyos para maging posible ang separation sa ating panglabas na pamumuhay, binigyan tayo ng magkahiwalay na nature sa ating loob na buhay. Naintindihan niyo ba yan? Bayan ko sa iyo, hanggang paikisama na lang ang iyong paghiwalay sa masama, pero hindi ang kusa, hanggat ko ang iyong loob ay walang magkahiwalay na nature. Magkakaroon ka ng magkahiwalay na gawaing panglabas ng iyong buhay kung sa loob mo may kahiwalay ng bagong likas na buhay. Ay kung ito ay naligtas, may dating likas, may bagong likas. At yung bagong likas niyan, yan ang sabi ng talata diyan, Blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. Actually, sa Matthew, kung yung titingnan cross-reference niyan, mapalad ang mga pagpakumbabang loob, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Ayun kapatid, ang kahapisan sa mali, panglabas, nagsisimula sa pagiging hapis muna sa loob, sa mali. Ay kung enjoy na enjoy ka pang loob sa kasalanan, pakitang tao lang yung paghiwalay mo sa labas. Tama ba? Opo. Kaya mga kapatid, yung separation, hindi yung totoo hanggat hindi ka converted. If you're not yet converted, separation is impossible. Totoo po yan. Naintindihan nyo ba yan? Conversion in separation. Ang separation ay nagsimula at nag-uugat sa bagong buhay na nilikha ng Panginoon. Kaya sabi ng Colossus, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ibig sabihin, kung talagang kayo'y ligtas, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Huwag yung sa tile, sa kisame. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, tayo nasa lupa, don't worry, alam ng Diyos sa iyong pangailangan, unahin lang natin si Kristo. Mamuhay tayong kaysa ni Kristo, humiwalay tayo sa ayaw ni Kristo. Kasi hinahamon ng kalagayan diyan, kung kayo'y muling binuhay, yun ang hamon ni Pablo. Di ba? Ang pinaghuhugutan ay kung kayo nga'y muling binuhay. Ibig sabihin, alam din ni Pablo, mahirap ang paghiwalay sa mali kung ang puso mo ay alipin ng mali. Tama ba? Hindi ka makakaalis sa mali kung ikaw ay kontrolado ng mali. Kaya dapat maganda na bago muna ang puso mo. Ikaw ay naligtas muna. Binigyan ka ng pusong laman. Inalis yung pusong bato. Tinitirahan ka ng Holy Spirit.
Kaya nga, grieve not the Spirit. Ang anak ng Diyos na may Holy Spirit, yan po nakakadama ng kanyang pangailangan sa Panginoong Hesus at kalungkutan sa ayaw ng Panginoong Hesus. Kaya pahihiwalayin mo yung magbabarik sa alak na hindi pa naman ligtas, magkakagulo kayo. Yung sub-sub sa sigarilyo, aalisin mo basta ang sigarilyo, hindi naman ligtas, magkakagulo kayo. Sapagat ang pag-aalis ng mali, nagsisimula kung yung puso mo na ang naitama. Kaya kung ikaw anak na ng Diyos, yan ang hamon ko naman sa iyo. Hindi na ho tayo dati. Tama ba? Opo. Gusto niyo ba lumago sa Panginoon? Dapat ang hugot na dahilan kung bakit ikay humihiwalay sa mali, dahil may magkahiwalay ng katauhan sa iyong buhay. Tama ba? Sabi diyan, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos, sapagkat si Kristo nating buhay. Kapag si Kristo nating buhay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kalwalatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Ang hamon sa verse 1, kung kayo binuhay na kalakip ni Kristo, ay patayin ninyo. Ibig sabihin, wag na yon ang sistema ng inyong buhay. Hiwalay na dapat tayo sa ganong kalakaran ng buhay. Ano yon? Pakikipid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na yan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Nanyo ring, nilakaran nung una, nang kayo nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Pero yamang ikaw ay kaisa na ni Kristo at ang buhay natin ay si Kristo, hiwalay na dapat tayo doon. Amen? Sana hindi tayo mahirap kausap dyan. Tama, hindi mabahinat. Tama ba? Oo. Brethren, malumbay naman tayo sa kasalanan. Umiyak tayo sa kasalanan. Mapagod tayo sa kasalanan. Umiyak tayo sa kasalanan. Magpabago tayo sa Diyos. Amen? Huwag ho tayong humaling sa mga bagay na ayaw niya. Kung totoong may hiwalay na bagong likas at dating pagkatao sa iyong puso, dapat ganyan din ang iyong gawain sa panglabas. Nanindihan niyo ba yun? Mahirap ho namang Sabagay, yan ho'y talagang hindi may iwasang tayo nagkakamali dahil magkasama nga yun. Pero at least, magkasama ngayong magkahiwalay. Hindi magkasamang magkaisa. Tama ba? Ako'y ligtas, ako'y bagong nilalang. Ramdam ko yun, alam ko yun. Tama yung sinasabi ninyo. Dati naman walang kabuhay-buhay, magbabasa ng talata. Biblia pala ko inaantok na. Yung pamagat lang, Biblia. Ano gayak? Ano yung tabliya? Ano ha? Ay lalo kung titingnan mo, 6 na aklat. Sabi nga ng pinsan ko, may lula. Di ba? Wala namang video, yung sound. Wala naman Picture ngayon wala, yung pagang sound. Tama ba? Walang kadating-dating. Kaya alam ko ako'y ligtas. Gustong gusto ko ito. Tama ba? Talaga ako'y malaki ang kulang sa akin pag analyze mo ang Bible. Malaki ang kulang sa akin pag wala ako sa simbahan. Sa totoo na, malaki din ang kulang sa akin kapag si Kristo hindi ko na ipapakilala. Dahil kilala ko siya At lalong napakalaki ng kahungkagan ng aking buhay kung ako'y nakakapag-iisip at nakagagawa ng kamalian. Tama ba? Madaling asahan ang paghiwalay sa mali panglabas kapag unang nagkaroon ng paghiwalay sa mali sa loob. Are you with me?
conversion and separation. Ang haba ho ng Kolosas. Hindi mabaptize itong dalawang ito pag binasa kong lahat yan. Ano ho? But my point is this, just read. Ano ho? Napakaliwanag po ng Bible na talagang kapag ikaw ay na kay Kristo bagong nilalang, magbabarik ka dati, well, hindi mo kayang alisin yan kung wala ka talaga kay Kristo. Pero kung na kay Kristo, dapat mawala yan. Tama ba? Sa totoo na ho, maraming pagkakahumaling. Alam sa totoo na mga kapatid, lahat ng nagpapahina sa iyo sa spiritual na buhay mo, dapat hiwalayan mo. Ang buhay Kristiyano ay labanan. Totoo yan. Are you with me? Ngayon, pag wala kang ganyang pakiramdam na labanan ng buhay Kristiyano, kalaban ka. Number 2, yan, contender, kalaban. Number 2, not only conversion in separation, contender in separation. Tingnan po natin ang verse 22. Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company. Tingnan niyo mga kapatid ha. Sa separation, sino po ang nagkukusa? Sino, sa kontekstong ito, sino yung nag-initiate ng paghiwalay? Tingnan niyo ha. Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company. Kalahin mo yun, nakakahiyang mangyari yun. Yung pala, sa katotohanan, ang unbeliever, siya ang hihiwalay sa'yo. Kapag nakikita kang talagang, napaka-boring ng buhay mo, sino sasama sa'yo, maghapon ka simbahan, siya may sabi sa'yo, hindi naman totoo yan. Tama ba? Siya sasama sa iyo. Hagya ka na kumita ng kaunti, magtatights ka pa. Ano kapatid? Kapag ikaw ay ayos, hindi mo sila iniiwanan, yung kanilang masamang buhay iniiwanan mo. Pero ang tao pala, yung contender, yung kalaban natin, sila mismo hindi mawiwili sa iyo. Baka kaya sila yung willing-willy sa iyo, magkaisa pa kayo. Sa totoo na, if you live differently, sila mismo ang lalayo sa iyo. Ngayon kung ikaw ang nahabol sa kanila at ay kigaya sa kanila, where is separation? Tingnan niyo, basahin niyo ang talata. Tingnan niyo po sabi ng talata. Blessed are ye when men shall hate you. Ba't ka kakagalitan? Sa totoo na po. Ang tunay na Kristiyano, wala tayong ginagawang mali sa kanila, pero galit na galit sa kanila, sa atin. Alam mo, sa totoo na nakakagalit sa mga mali, yung gawang tama. Kaya hindi ka kinagagalitan ng mga nagawa ng mali. Baka hindi naman tama din na yung ginagawa. Are you with me? Tingnan po ang talata. Blessed are ye. Mapalad kayo. Bakit? When men shall hate you. Kaya mga kapatid, kung kaibigan mo ang Panginoon, makikilala mo kung sino ang tunay mong kaibigan. Unahin mo muna ang tunay ang kaibigan ng Panginoon. At yan mo makikita kung sino talagang tao ang iyong kaibigan. Ngayon, kaibigan mo ang Panginoon, pero kaibigan mo rin ang gumagawa at ang ginagawa nilang mali. You are hypocrite. Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you. Kalain mo, sila ang humihiwalay sa iyo. Kaya mga kapatid, hindi na mahirap yung paghiwalay dahil sila na pala nagkukusa. Pag hindi nila matake ang ginagawa mo. Eh kung ang sayaw nila ay sayaw mo rin, kung ang game nila ay game mo rin, where's separation? Hindi ka nilang iiwan yan. Bakit? Ka-enjoy mo yan eh. Nag-enjoy kayo. Sabi ng Bisaya doon, nasa Good Shepherd pa eh.
Hindi na ako mag-enjoy sa fellowship. Hindi na ako nag-enjoy. Nag-enjoy pa ba ka sa fellowship? Amen. Ano yan? Ngayon ko din lang po napansin yung talatang yan. Okay, nagbubulay. Ba? Hindi ko ito nakita sa Matthew, Nakita ko ito sa Lucas. Kaya maganda may Matthew at Lucas. Yung kulang sa Matthew, nasa sa Lucas. Yung kulang sa Lucas sa Matthew, nasa Marcos. Yung kulang sa Marcos, sa Lucas, sa Lucas, Matthew, Marcos, nasa John. Yan ang tinatawag na for gospel. May sabi ng Muslim, in-improvise daw yung wala. Sino sabi sa iyo? Are you with me? Napansin niyo ba yan? When men shall hate you, and when they shall separate you from their company. Tama ba? Inihihiwalay ka sa kanilang company. Kaya wala ka ng trabaho. Inalis ka na sa company. Tama ba? Ano ibig sabihin ng company? Ay, kami, samahan ng mga maninigarilyo. Kami hindi naninigarilyo, nag-e-esoy lang. Kami ba samahan ng mga magbabarek? Ikaw na may hindi. Huwag ka na sumama sa amin. Kami, samahan ng mga addict sa Mobile Legend. Sama ka sa amin, ito addict ka rin naman eh. Tama ba? Tama ba? Di samahan ng mga, puyat na puyat sa Korean novela. Ikaw naman isa pa rin, parang ka. Come on. Are you one of us? Alam mo, ang tao na makakahalata kung hindi ka kaisa. Sila mismo, itataboy ka. Pero bakit welcome ka? Kita din naman nila yan Are you with me? Kaya sabing mapalad. Ibig sabihin, may maganda kang buhay kapag tao na nagtataboy sa'yo. Hindi ho yung pagtanghalian. In fact, hindi rin mapalad yan Di ka? Talagang kailang magbibisitation, alas 12 tapat. Ito si Eric, sipag mag-Bible sa atin, alas 12 Are you with me? And when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil. Kalay mo, sinasabihan ka ng masama, dahil iritang-irita sa iyong buhay. Alam mo, ang tunay na Kristiyano dapat nakakairita sa buhay ng mga hindi Kristiyano. Tama ba? Hindi yung nakaka-entertain, nakakairita. Kaya kapag ikaw ay buhay na Kristiyano, nakakairita, para naalala ko ito si Noemi. Ang sabi niya ramdam na ramdam nila ang kanilang pagiging makasalanan. Aba, amen. Isa gandang yan. Malapit yan gumraduate. Dadaan muna sa office. Tama ba? Naintindihan niyo ba yun? Contender and separation. Alam niyo ba separation? Yung kaaway na din ang nagkukusa. Kung talaga ikaw ay lapat, nagsisikap lumago kay Kristo, tao na mismo ang kakawang sa iyo. Kaya yung separation, hindi totoong kung tutusin, hindi mahirap pala yan. Kung talaga ikaw ay intact sa Panginoon, lumalapit ka kay Kristo, tao na mismo ang nagkukusa sa iyong iwanan ka. Bakit? Hindi na nga nag-enjoy. Tama ba? O halimbawa, si Kuya Alfred dati, suga pa sa alak. Hinebra, ngayon ay beer na lang. Di ba? Bakit naman tayo magsasama pa, Alfred? Ikaw ay hindi man nainom, ang tako mo naman sa pulutan, di, una bisi, huwag ka na sumama. Di ba? Hindi ka nga inom, may tako mo naman sa pulutan. Alam mo, kapag ikaw ay talagang nabubuhay kay Kristo, naaalarma ng tao. Kaya yung separation, automatic talaga yan. Ngayon, kaya nakakatakot, bakit wala nun? Tama ba? Ang nakakatakot ay pag wala nun. Kaya mapalad yung pinag-uusig. Ibig sabihin, ang iyong buhay ay natatangi. Kapag hindi ka kay Kristo nabubuhay, ang iyong buhay, tangi. Amen?
Tingnan niyo po ang John chapter 3 verse 19 hanggang 21. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga taong kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Tingnan niyo ha, ang taong ayaw sa ilaw, masama ang kanyang mga gawa, kaya ayaw sa ilaw. Eh kung ikaw talaga as in, active sa pagiging ilaw ni Kristo, hihiwalayan ka talaga ng nasa dilim. Amen? Kaya hindi na mahirap yung ilalayan mo sila. Hindi. Sila nalalayo sa iyo. Ngayon, kung sila may manatili sa iyo, iba na ang pakay nila. Sabi nga ng mga ito sabi ni Ining anong meron sa inyo? Di ka? Ba't kayo gayaan? Kasi masarap ng tulog ng mga yan. Nga tanong mo si Desa, wala yan. Walang buhay yan, pagkagayan. Hindi nakakatulog ng ayos yan. Amen? Sa totoo na po, yun pala yun. Kaya kung may mga taong sa kabila na ikaw ay nag-iigi, nagiging maayos ang buhay, at gustong sumama pa rin sa iyo, may pagkilos ang Diyos doon. Ginagamit ang iyong magandang patotoo. Pero, kapag sila'y nawiwili pa rin sa iyo, baka may kawili-wili talaga sa iyo. Naintindihan niyo ba ganyan? Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Ay ilaw ka Dahil ikaw na kay Kristo. Kaya ikaw lumiwanag, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Nako, insecure ang mga yan sa iyo. Kung ano-anong sasabihin na yan sa iyo. Nako, tayo na nga walay di wala, insecure pa sa atin. Diba? Hindi nila alam kung tayo nagtanghalian o hindi. Pero sila insecure. Bakit? Hindi nila kaya ang buhay natin kapag ikaw na kay Kristo. Kaya maganda sana kung ang tao gusto pa rin sumama sa iyo, sa kabila na ikaw ay kasama ni Kristo, may pagkilos ang Panginoon doon. Tama ba? Tutuwa po ako doon sa kapatid ni Brother Eric Hindi nakakatin ngayon pero nakikinig lagi sa ating live streaming din kahit sa Bible study. Hindi inuusig si Eric. Maganda ang pangitain niya, Brother Eric. Ibig sabihin, kung hindi kayo inuusig nito, may pagkilos ang Panginoon doon. Kasi pag walang pagkilos ang Panginoon, may irita sila sa iyo. Bakit? Kontra kayo Ba't kayo magsasama? Magkakontra tayo. Hindi kayo mag-i-enjoy ng company. Liba na lang, haluan mo ng business. Tama ba? Maganda ho yan. Kung di maligtas, mapaglakuan man lang. Ang gagawin, hindi maligtas Di ba? Di makabili man lang sa iyo ng iyong paninda. Are you with me? At huwag mong pipiliting maging alipin ka ng tao dahil last pa ikisama sa kanila. Alam nyo, hindi ho kasamaan ang manindigan. Pero ikaw ay alipin ng tao sa paikisama, pati sa mali, ginagawa, hindi na yung paikisama, paikisama na yon. Tama ba yon? Ang paikisama, nakakatayo ka pa rin sa magandang prinsipyo. Ikaw ay ilaw pa rin, hindi ka dilim. Asin ka pa rin, hindi ka bulok. Sa madaling sabi, ang tunay na paikisama, hindi ka dapat uto-uto. Tama ba? Dapat ang Kristiyano, mga minamahal, ang tao na mismo makaramdam na hindi sila in sa iyong ginagawa. At kung sila'y nag-i-in pa rin, naghahanap yon. Naghahanap yon. Baka may maganda dito. Yun na ho ang totoo. Naubos na sa labas yan. Verse 21, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Kaya kapag ang taong mga kasama ninyo na mga Vargas, etc., Garne, ay ayaw kang iwanan, lalapit yan sa ilaw. Pero kapag ikaw talaga nag-aayos kay Kristo at wala talagang paglapit na gumagawa doon, talagang sila mismo ang hihiwalay sa iyo.
Are you with me? Kaya ba nakaranas ng iwanan ng dahil sa buhay mo kay Kristo? O kaya hinayang na hinayang, habol na habol ka sa kanila. Bakit? Nakakalibre ng load doon. Sila ikangaing kaulayaw nung ako'y nasa Karimlan. Nung wala na akong pang-load sa aking Mobile Legends, sila nga ay kaibigan. Ang drama mo. Alaan mo yan, naging mga kaibigan mo pala dahil sila doon. Hindi ganyan ang buhay Kristiyano. Tama ba? Iiwanan kanila dapat kay Kristo. Pero kung sila'y sumasama pa rin sa iyo para kay Kristo, jackpot. Biyaya yun. Amen? Opo, number 3. Category in separation. Ano bang kategorya kapag ikinahiwalay? Ngayon sabi, blessed. Blessed. Ano ka kapatid, hindi pala malas na ikiiwanan ng tao. Amen? Sabi, mapalad, masaya, kakaiba. Kaya kapag ikaw ay buhay na hinihiwalayan ng mga taong ayaw kay Kristo, hindi ka kaawa-awa. Ikaw ay mahusay. Tama ba? Akala mo iniwanan ka na magpaparek? Tama ba? Iniwanan ka ng maninigarilyo? Iniwanan ka ng mga bagay na wiling-wili sa bagay ng mundo dahil ang iyong kakaibang buhay, blessed. Yan ang kategorya ng iyong buhay. Kapag ang iyong buhay hiwalay, ikaw ay mapalad. Tama ho ba? So, hindi ho kawalan na ikaw ay usigin. Hindi pagiging hamak ng pagkatao o ano-anong sinasabing masasama sa iyo dahil kay Kristo. Yun ho pala'y pagiging mapalad. Tama? So, ang mapalad ay yung may sistemang hiwalay sa mundo dahil ang kaisa ni Kristo. Yun ang mapalad. Hindi yung ikaw ay malakas kay mayor. Malakas kay presidente. Dapat ikaw ay malakas kay Kristo. Yun ang mapalad. Are you with me? Blessed are ye when men shall hate you. Hindi kamalasan, kalugihan ang humiwalay sa masama o hiwalayan ng masama. Tama ba? Mas maganda nga. Sabihin nyo, hindi ka kawalan. Sabihin mo sa iyong kades, hindi ka kawalan. Diba? Huwag ko kayo lalo't pagka gwapong unbeliever. Ay, lalaki ka. Dapat sabihin mo, hindi ka kawalan. May Joshua ako. Ay, malupit. Dapat nakita nating pinakamapala at pinakamataas na kalagayan ng buhay kaysa ka ni Kristo, hindi ng masama. Tama ba? Kahit, alam mo sa totoo na, ang paghiwalay ko, hindi lang sa unbeliever. Kahit pa isa nagsasabing believer na matigas ang ulo. Hindi ko inuunor. Lalo pag babae, sabing nakapalda, pantalon ng pantalon. Ako umay. Tama ba? Para kang di nagbabasa ng Bible eh. Tama ba? Sa akin, hindi ko lang hinihiwalayan yung unbeliever. Pati believer na tigas ang ulo, hindi ko ino-honor yan. Kahit tanongin pa ang asawa ko, nako, yaman sa akin ng basbas yan. Pag nagsusuot, oh, mami, ba't ganyan? Hindi lang ako titingin sa iyo, marami kami. Tama ba? Nako. Sabi nga ng talata, sumama ka sa mayayamutin, magiging mayamot ka rin. Sumama ka sa madamot, ay madamot ka na. Lalo na. Tama ba? O sabi, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Di ba? Kaya nga ayaw nila sa akin eh. Dahil wala dang altar call. Amen. Ayaw kayo mga bagong Kristiyano? Tama yung sinabi ni Tintin eh. Hindi naman lagi ikaw ang i-entertain.
Kasi mayroon kanilang din buhay yun. Oo. May talagang daigdig talaga yung mga yan. Ano? Akala may nagdaanan ng tao ay sa may pa rin nakatingin. Layo ng tingin. Kasi sabi, maglumaga kayo sa mga bagay nasa itaas. Huwag sa mga bagay nasa lupa. Sa totoo na mga minamahal, maging sa paglagong Kristiyano, samahan nyo yung talagang malago rin at yung lumalago. Kaya sa mga boys natin dito sabihin mo pa sa pastor, si kuya ba ayos friend? Yung salitang mo lang nakakaumay din. Tama ba? Si ate ba ayos friend? Maganda daw daan nyo sa akin. Magandang tayo ay maging dahilan para sila'y lumago. Ngayon, kung ikaw mismo ay ayaw mo rin lumago sa Panginoon, nakakalungkot. Tama ba? Oho, nako. Ma-married yan, ma-YS yan, ma-young people. Pagbago ka, at ikaw ay tingin mo alalayin pa, magsabi ka kung sino yung pwedeng umalalay sa'yo. Ay baka ang masugagaan mo pati buhay ng bulati, alam. Pati yung kabit ng bulati, alam. Ay siya. Mahirap yan. Tama ba? Alam nyo ba, may mga tao kasi hindi pwedeng makaalam ng maselan. Are you with me? Pati bulati, napapaungol. Pati butiki, wala pang preaching amen na ng amen. Hindi ka lalago sa magkisang chismosa. Na paboritong pag-usapay buhay ng mabuhay, pero si Kristi ayaw pag-uusapan. Tama ba? But may ganun ba ho ba? Tingnan mo yung kades mo. Totoo yan. Kaya ako sa inyo, si Eric ang inyong puntahan. Tama ba? Pag hindi ka naman, nangitim din. Okay. So, totoo po yan. Totoo po yan. Ano sabi ng Psalms? Chapter 1, verses 1 hanggang 3. Ako po ay Kristiyano. Nagsimula na, inabot ako ng biyaya ng Diyos 1986. Kuya Alfred. Ngayon ay 2021. Ganun katagal na yon? 35 years. Tama? 35 years. Nakita ko na ang maraming uri ng buhay Kristiyano. Kung ako hindi nakatingin kay Kristo, wala ako ngayon dito. Tama ba? Kaya iniisip ninyo, bakit may mga gayon? Hindi ko nga tinatanong yan. Ay una ko sa inyo. Given yan. Ang isipin mo na ang ikaw ay magiging sa Diyos, looking unto Jesus. The author and finisher of our faith. Sadyang tayo makakakita ng ganyan para ang puntahan mo yung hindi tabingi. Si Kristo ang iyong puntahan. Kita mo nga tabingi, may isasama doon. Ano ka? Stroke. Tama ba? Si Kristo ang iyong puntahan. At kung tayo may patabi-tabingi, ay magpahilot. Bira. Yung ako'y mabalas-balas ang lupit, ako'y naando pa sa ilaya. Dahil ako'y doon natutong kumain dyan sa may, doon sa papuntang iglesia. Yung doon ay hindi malukso ng pusa ang gisado. Nung una akong kumain doon, nakakalimang kutsara lang ako'y umain na. Ano kang lalaki ng hibla nito? Alam mo'y paltik. Yung Mickey doon, alam mo'y paltik. Tukaw! Ano? Sinama ko ng mga pastor doon. Abay, nung ako'y matuto, hindi talaga nalamig sa akin ang gisado. Alam mo kadami yun? Talagang lula ang pusa pag
Pag dinamba, talagang hindi, alam mo, yung kutsara na usok pa, ubos na. Kasi yun ang pahaliksahan doon, hindi pwedeng palamigin. Yun, sa kasimuran, umuwi ako ng dagatan. Paggising ko, nagmumug. Di na natalsik ang tubig. Sabi ba gayon? Gising pa ako. Aba, ay di nga. Sabi ko, ano ka nangyari din sa akin? Ayaw ko pang tingnan. Lumigo ako. Bet nang ako'y lumigo. Pikit naman ako. Bet ako'y silam ng silam. Sabi siya, may nangyari. Nako, tumingin ako sa almen. Ano ka nangyari niya? Ayan. Ay, talaga. Pambira ang kantsaw sa akin nung lalo na marami. Lalo pambira, ayaw ko na magpatuloy. Kala mo kayo magpipris pa rin. Huwag niyo po yung mga Bible. Oo. Na mild stroke ako. Ayaw ba? Yung aking kaibigan doon sa Good Shepherd, si Pamela, pinahiram ako ng kanyang yung makinang nasing tug. Tapos pumunta ako dyan kay sa Quezon. Ito, ayos na uli. Di ba? Di ba? Lang ka na may ibang iba na. Ang laki ng ipinagbago. Di nga? Oo. Hinilot eh. Oo. Kala ko nga hindi nababalik yun. Lupit nun. Talagang hindi napikit yung mata kong kaliwa. Ang tigas nito. Balik ang matigas ito nga. Paano nga ang nguso nangyari doon? Pagkain yata, baliktad eh. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, Pero naayos sa hilot. Ayun, tabi nga ang buhay, pahilot. Salita ng Diyos. Amen? Kaya nga may preaching tayo eh. Makinig ka kung wala ka dito sa live streaming. At magpakumbaba ka, alam nyo ba? Kapag ikaw ay hinihilot, at ikaw pa nagreklamo, itutulak kita sa papag. Ikaw na hinihilot, ikaw pa reklamo, magsawa ka dyan. Tama ba? Parang garne, ako'y bubuhatin na. Ako na nga tunutulong. Ako pa reklamo, at di ko sa mga yung likod. Karte mo na bubuhatin ka lang. Mimili ka pa ng likod. Yun. Likod niya Pero si Henry, ayos din, may laman na din ang likod. Dati, sangit ako sa likod niyan eh. Alaala ko nung kami pumunta dyan kay Consihal Clint doon. May kainan kami. Sabi ko, Brad, doon tayo sa may tabi. Baka tayo ma-highlight. Nakakahiya. Ayaw ko ba kasi ma-highlight? Ang daming tao. Alam mo nangyari? Mas matindi pa sa highlight. Hindi ko malilimutan yung pagkakataong yan. Alam mo yung barangay tayo doon? Binuhat ako parang bagong kasal. Hindi ako mabuhat ni Henry. Kami babagsak doon sa Pambira, Brad, ayaw ko nga ma-highlight. Ay, gunor lahat ng tao sa amin eh. Hindi magkaintindihan kung paano ko aalisin doon sa upuhan. At yung ginawa ng isang laking tao, paano na upo? Galing-galing ko na mag-kiss the bride. highlight kami doon. Pero maganda mga minamahal kapag ikaw talaga sino ka hindi nagtatabingi? Sino ka hindi naayos? Magpahilo tayo. Amen? Nang hina ka, manood ka lang kasi sa live streaming. At least hindi ka kitang tulog ka dyan. Tama ba? At least hindi ka kita na ngayong nguso kasi bangot na. Magtiyaga ka. Makinig ng preaching. Mahihilot ka rin. Tama ba? Isang araw, ikaw naman ang mambabalya. Tama ba? Alam mo yung kalimitan ng taong nadaan sa hilot na pagaling? Magaling yung mag-encourage. Oo. Tama si Joshua, hanggang ngayon, hindi pa nakaka-encourage. Okay. So sabi ng Psalms, ano sabi ng Psalms? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Mapalad ang tao. Talagang may magandang kategorya ang tao na hiwalay sa masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Niya nagbubulay araw at gabi at siya'y magiging parang kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahonan ng kanyang dahon na may hindi malalanta
at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Tingnan niyo, hindi malas ang taong iwanan ng mga taong nasa kamalasan. Kasi totoo na, walang taong magaling na sa Diyos ay sumang. Tatandaan ninyo yan. Huwag mong panghinayangan ang company ng mga umiinsulto lamang sa Diyos. Meron akong binibigyan ng talata. Kitang-kita mo yung espiritu ni Satanas eh. Hindi ko ini-entertain. Gusto ko lang barilin. So, totoo na. Talagang kung paano yurakan si Kristo, kung paano yurakan yung katotohanan ng Biblia, kitang-kita mo kung paano yung espiritu nila. Pero still, nagbabato pa rin ako ng talata. Malay mo, kausapin ng Diyos. Tama ba? Yun lang naman ang ating magandang gawin. Pero, yung tayo po ay maging kasama nila, hindi ho dapat. At hindi ka mapalad. Number 4. Christ in separation. Verse 22. Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your names as evil, for the sin of men's sake. Alam mo kapatid, yung sinasabi mong valuing Christ, totoo yan in separation. We valued Christ above all when we separate ourselves from what is evil. Kasi, kaya sila ay pinipersecute, kaya sila ay hinihiwalay sa kanilang company at dinuduwahagi at binabato ng masamang pangalan dahil kay Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, ang separation may relasyon kay Kristo talaga. You have your intact life with Christ. Kaya yung masabi mo, ako gay malapit kay Kristo, hayaan mo yung kasama mo lagi ang magsabi. Dahil mahirap naman magsabi, ikaw na eh, yun napaka-spiritual. Ako'y lagi nagbibigay ng tithes. Ako'y nag-iikapo. Ako'y lagi nag-aayuno, madalas. Hindi man lang katulad dito. Ayun. Di ba? Ang ganda sana na nahalata mo ng kalapitan mo sa Diyos dahil yung ayo sa Diyos hindi mapakali sa'yo. Tama ba? Kahit hindi na ikaw umimik, makikita mo na yon. Kasi kita nila sa iyo si Kristo. Tama ba? Amen. Opo. Ayan, tanong, nakikita pa ba ho talaga sa atin si Kristo? Sa totoo na ho, hindi ho tayo dadami. Maniwala kayo. Bakit? Tayo kung magturo dito, hindi ritsuhan. Tama ba? Ay marami pa namang baptist balat sibuyas. Tama. Ay, yun mo pala bawal ang pantalon. Sino sabi sa iyo? Pag lalaki pwede. Tama ba? Ay ano? Kisa may kisumama sa akin, na ayaw mo sa ayos. Diyan ka na. Doon sa pwede hindi ayos. Tama ba? Tayo ba'y magaling? Hindi! Nagmamagaling. Tayo nagsisikap lang sa awa ng Diyos. Alam ko kung sino si Eloy. Awa at habag lang ng Panginoon ang lahat. Pero dahil ba ikaw ay bat-bat ng hina, ayaw mo na sa tama? Hindi. Hinihilot mo nga sarili mo nang ikaw ay tumama. Tama? Oo. Dito, pag napaibig ka sa unbeliever, disiplinahin ka. Tama ba? At kaya magpapaalam sa akin, ayaw mang hiwalayan. Minsan, iba na akong pangusap, nakakaumay na eh. Pwede namang believer, may ayaw believer. Tama ba? Ay magaling ikaw iwanan dahil ikaw nasa tama. Kaysa naman ikaw kaysa pa rin sa mali.
Hindi talaga tayo, ano sa totoo na, hindi tayo dadami. Pero maganda tayong dumami. Pag tayo ang dumami, maganda. Tama ba? Kaya nga, halimbawa, may attendance tayong 120, masaya na ako dyan. Oo. Baga man ang 119, tulog yan. At least may 122 tayo dyan. 119, tulog. Amen. So, totoo na po. Hindi lang po ako naimik, kaya dinadaan ko sa pulpito. Kahit Kristiyano yan, matigas ang ulo, kasama tayo. Pero hindi tayo magkaisa. Tama ba? Christ is in separation. Maging idol natin si Kristo. Kahit ayawan tayo ng tao. Magandang gustuhin tayo ng tao dahil ni Kristo. Yun ang maganda. Dahil sino kang gugusto ng itsura mo? Di ba? Maganda gustuhin ka talaga ng tao dahil ni Kristo. Ay, nung nga lang si Kristo, nung nga lang maganda hindi pa makita. Iyo, Eric talagang malakas ang puntos kay Brother Eric Pwede pa naman kayo napaibig dyan. Di ba? Totoo po, mga minamahal. Di bali tayong nahihirapan sa kapakanan ng kaayusan, ng tama. Kasi tayo sayang-say at luwag na luwag, pero ang Diyos ay malayo sa atin. Ang iglesyang ito pagpapalain dahil niya, hindi dahil ko, hindi dahil ninyo, dahil niya. Amen? May bumabato sa suwat! Si Kristo ngayon binatuhi ako pa. Kung si Kristo pinagsabihan ng masama, ako pa gaano nakakagawa nga ng masama. Ang mahalaga lang, for the sake of Christ. Amen? We ought to love the Lord Jesus Christ. He is worthy. Sabi nga sa inyo, maglingkod kayo hindi dahil sa kapalit. Manalangin kayo hindi sa kapalit. Sumamba kayo hindi sa kapalit. Mag-akay kayo kalwa hindi sa kapalit. He is worthy. He is worthy. Privilege na matutunan mong mahalin ang Panginoon. Dahil hindi likas sa taong mahalin ang Panginoon. Yung ayaw, sino? Mahalaga sa ay gusto ko ni Kristo. Tama ba? Ang gandang ikaw ay sinasamahan dahil ni Kristo. Maganda rin namang siya rin ang dahilan kung bakit ikaw ay iniiwanan. Then finally, why not? Crown in separation. Crown in separation. Bakit? Rejoice ye in that day. Hindi mo mararanasan yan kung wala kang separation. Rejoice. Masaya ho ba kayo? Rejoice ye in that day. And leap for joy. Wow. Shout for joy. Sing with praises. Mga batid, hindi pala kalungkutan ng humiwalay. Nakakapagpasaya pala yun. Tama? Behold, your reward is great in heaven. Mind you, brethren, separated life for Christ, therefore, is victorious life. Hindi talunan ang buhay na humihiwalay sa mali para kay Kristo. Tama? Crown in separation. May reward. Yun na lang ikaw ay makakilala kay Kristo. Yun na lang siyang maging pukmo ng iyong utak. What a reward! Wala nang pinakamaganda kundi ang ating mahalin ay ang Panginoong Jesus. Ang higit sa lahat, kayo mga bago mababaptize. Sa matagal na mababaptize, nadadaya tayo, magpahilot tayo. Balik! Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At kung matigas ang ulo mo, hindi kita priority.
Ipag-pray kita, pero hindi kita priority. Bit ko ubusin ang panahon ko sa iyong tigas ng ulo mo. Tama ba? Are you with me? Hanapin natin ng tao na nagmamahal kay Kristo. There is crown. Crown in separation. Rejoice in that day and leap for joy. For behold, your reward is great in heaven. For in the like manner did their fathers unto the prophets. So mga batid, yung palang humiwalay ka sa gawain ng mundo, at yung hindi ka kasama kay isa ng mga masamang manggagawa sa mundo, ay crown. Amen? Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos,